Inaapila muli ng ilang taxi operator na gawing 70 pesos ang flag down rate o minimum na pamasahe sa taxi dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaugnay niya makapanayam natin ang presidente ng Philippine National Taxi Operators Association na si Atty. Bong Suntay. Magandang umaga po. Hi, Igan. Magandang umaga. Good morning. May sagot na po ba ang LTFRB tungkol sa apilang ito? Igan, wala. In fact, alam mo, ang apela na yan is 1 year pending na yan dahil that was the original petition filed by the Philippine National Taxi Operators Association way back noong 2021. Mm-hmm. Eh hindi pa kaya hindi kaya napakabigat naman dito para sa mga pasahero? Ganito yan, Igan, ha? The last fare increase na ibinigay, the last responsive fare increase na ibinigay sa industrial taxi was way back noong 2017. Ang presyo ng gasolina noong 2017 ranged between 34 to 38 pesos. Oh. Ngayon, nasa 68 pesos na yung presyo ng gasolina. And hindi kami humingi ng karagdagan sa bawat kilometrong patak. Ang sabi namin was the barest minimum yung hiningi ng industriya ng taxi, yung sa flag down rate lang. Way back noong 2022, yung bus, yung jeep, pati yung TNVS, yung kabuuan ng petisyon nila, grinant ng LTFRB. Samantalang sa taxi, ang ginawa doon sa original na petisyon namin, ang ibinigay lang karagdagan 5 piso. In fact, hindi na namin inavail yung karagdagan 5 piso na yun. Nag-file kami ng motion for reconsideration kaagad. Ang sabi namin, ang kailangan ng mga driver namin was yung petition namin na additional 30 pesos. Inuulit lang namin ngayon yun. Hindi kami nag-file ng bago. Mm-hmm. Pero ngayon, di ba 40 pesos? Yes, 40 pesos. Pero magkano yung napupunta lang sa taxi driver? Ngayon, halos wala nang kinikita yung mga driver natin eh. Pero yung operator kumikita? Wala na. Ganito, Igan, ha? Pagka sinasabi ko nga na hindi na kumikita yung operator, lahat sinasabi, hindi totoo yan. Pero palagay ko mapapansin mo sa mga pilahan ng taxi, pag umikot ka sa malls, makikita, hindi mo na mapapansin mo na wala na yung kagaya dati na marami kang makikitang EMP, dollar taxi, basic taxi, sturdy, EFE, na wala na yung mga fleet operator. Pero hindi naman nagsara? Hindi naman nagsara. Yung iba nagsara na, pero yung mga iba talagang ang utilization rate namin is 53%. Okay. Bukas po may nakaamba na namang taas presyo po eh. Ano ho mangyayari ngayon? Wala, totoo yun eh. In fact, constantly, kaya nga kami nag-file way back noong 2021 dahil bukod sa dinala ng pandemya na problema dito sa ating bansa, sa mga driver, sa industriya, talagang tumaas yung presyo ng gasolina kaya final namin yung petisyon kasabay ng ibang panay ng transportasyon. Magkano so, ba, sana Atty. maintindihan na lang. Magkano ba boundary ngayon ng taxi driver? Ito yung nakakatawa, Igan. Alam mo, ang boundary ng taxi ngayon is between 900 to 1,300 pesos. Okay. It's the same boundary na hinihingi na sigil namin sa mga driver way back 15 years ago. Okay. Hindi na nagtaas. Hindi namin tinaas. Kaya nga hindi totoo yung sinasabi na hindi, gusto ng operator ng fare increase para makapagtaas ng boundary. Alam mo, hindi totoo yun eh. Gusto namin ng fare increase para kumita yung driver. Pag kumikita yung driver, maglalabas sila ng taxi. Pag naglabas sila ng taxi, kikita yung operator kasi na-utilize yung mga units nila. May domino effect kasi yan eh, Igan. Okay, abangan natin yung issue niya. Maraming salamat po, Atty. Bong Suntay ng Philippine National Taxi Operators Association. Ingat po kayo. Okay, ingat din. Salamat. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.